Nabitiw sa PDP laban si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales sa gitna ng sesyon sa plenaryo para sa pagkakaisa at suporta sa liderato ng Kamara. Live mula sa Batas ng Pambansa, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bakit biglang nagbitiw si Congressman Gonzales? Julius, wala pang ang opisyal na pahayag dyan si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Pero nagbitiw nga siya sa PDP laban kasunod ng kanyang pahayag na pinapangalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na binabahira ng masama ang integridad ng institusyon. Talaga lang, ha? Sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara ngayong araw, isinalang agad sa plenaryo ang pag-a-adopt ng resolusyong nagpapatibay sa integridad at karangalan ng Kamara. Gayon din sa pagsusulong ng Sandali, meron ba nun? May karangalan ba kayo? Kailan pa? Kailan ba kayo nagkaroon ng karangalan? Karangalan ba yung ang gaganda ng ang gagara ng mga kotse ninyo, ang gagara ng mga bahay ninyo, tapos yung nasa paligid nyo, squatter? Kailan naging karangalan yun? Yung totoo. Kailan naging karangalan ang kayo umuunlad ng buhay, pabiyahe-biyahe pagka break ninyo, tapos yung mga naghihikahos ninyong mga constituent, ayun, puro palamunin pa rin. Tama, mali. Wag tayo maglokohan. Sige nga ho. Yung mga kababayan natin dyan, kayo makinig. Kayo na lang, mga nasa Pilipinas. Tanungin ko kayo, umasenso ba buhay nyo dahil sa congressman nyo? Asan ang karangalan doon? Katangahan, marami. Karangalan? Wala. Ay nako. Kaya nga, sige nga, sabi ko nga sa inyo eh. Yung mga iba nga dyan, nag-ingay lang, taso naging congressman. Wala na, nga. Nga. Alam mo, bilang lang talaga dyan ang talagang nagsisilbi sa bayan. Maniwala ko kayo sa akin, bilang lang ho yan, mga 3, 5, ganon. Madami na ho yung 5. Kung talaga may karangalan kayo, yung talagang meron kayong honor, kung meron kayong dignity, ilabas nyo nga kung saan nyo ginamit yung extraordinary fund. Sino merong karangalan dyan na maglalabas ng extraordinary fund nila? Merong dangal dyan, may delikadesa. Wala. Kasi maganda nangyayari nun. Ewan ko ngayon, karangalan, katangahan talaga. Tuloy. Kaisa at suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Kinonvert ang Kamara bilang isang Committee of the Whole para talakayin ang resolusyon. Bagay na kinuwestiyon ni Albay Representative Edsel Lagman. For the record, what recent events transpired subverting the integrity of the House of Representatives to merit the consideration of this resolution? Well, Mr. Chairman, I believe, as you know, during the break, there were threats against one of our House members and the House itself. Naungkat sa plenaryo ang pagbabanta sa buhay ni Representative Franz Castro na banggit ito sa isang di muna People in the House, did you hear that? Ano tinutukoy nito ni ano? Di ganon. Meron daw na-threaten, may tinret daw na membro ng kanilang kasi tinatanong niya yung yung pangalan nun, yung si Albay. Alam naman natin itsura pa lang kung ano na itsura di ba? Tinatanong niya, bakit ba tayo nagsama-sama dito, nagkaroon tayo ng pagtitipon, bakit tayo nagkaroon ng gathering na to, ba't tayo magko-conclude ng ng resolution? Para saan? Sabi niya. Sabi naman nung batang yung ambisyosong bata. Sabi niya, kasi may tinret na isa nating kamembro. Eto, lantara na, lumalaban. Lumalaban tong batang to kay Tatay D. At sino pinagtatanggol? Ito. Ito, pinagtatanggol niya.
Hello? Sino ho dito yung mga galit na galit sa mga makakaliwa at saka mga aktivista, yung nandun sa SMNI? Can you condemn now the son? Kaya nyo bang kondinahin na pinagtanggol ngayon nung anak? Eto? Saka nakakita ngayon ng ganito na pinagtatanggol to. Alam naman ho lahat ng kamera yan. Alam mo lahat sa kamera kung ano lining nito mga to at anong ginagawa nila sa budget nila. Alam mo lahat yan. Tapos kayong pagtatanggol nyo? Ano kaya masasabi ni Coach Jared dito? Sabi ni Dragon. Wala namang kwenta yung sinasabi nun eh. Walang ambag yung sinasabi nun sa bayan. Ang gulo-gulo niyan. Kung saan ang panig, kung saan ang bato ng, sabi nga ni Sas Rogando Sasot, kung saan ang hulog ng coins. Sabi niya, hindi ako nagsabi nun. Alam mo naman kung ano ang hinulog sa jukebox, yun ang ikinakanta. Tanong natin kung sino maghuhulog sa jukebox, yun ang kakantahin niyan. Ko'y napanayam kung saan nadungisan din umano ang imahe ng kamera. Ano nadungisan ng imahe ng kamera? Matagal nang madungis. Bira kayo. Matagal nang madungis. I could not give you the exact date, but I understand that it... Oy, ayusin mo yung buhok mo! Pakailan mo! Hindi, joke lang. Baka sabihin naman ng iba, ad hominem ka ba? Ano mo pakailan mo sa buhok niya? Porket wala kang buhok, nangingilam ka. Hindi na, lang ako, parang parang si Nick Nock. Kilala niyo si Nick Nock? O, sino yung mga matatanda dito? Kilala niyo si Nick Nock? Yung nakataas yung buhok sa likod. Oh. was done on a certain TV network, and some words were said to malign the reputation of our institution. Galing! Palakpakan! Siyempre, yung mga tanso, tuwan-tuwa na naman sila kasi English. Ang talino! Ang talino! Porket English, ang talina! Ang galing talaga ng anak ni Marcos. Ganyan tayo mga Pilipino di ba? Di ba? Tayo mga Pilipino, basta nag-English, wow! Pag ano sinabi? Basta, galing English. Oh, di ba? Please don't say bad words. Sabi nito ni share not greed. Sos yan ba ang future president? Please, parang awa mo na. Wala namang bastusan. Huwag naman ganyan, binababoy niyo Pilipinas Hindi, simple lang naman niya sinasabi niya Kasi tinanong nung yung isang mukhang Lacoste na mukhang Lacoste na congressman, sabi nung isa, hindi kasi minamalayan yung natin kasamahan dito pagtanggol natin. Yun lang naman yun. To be fair, spontaneous speaker si Charis, sabi. Kaya nga, ang galing nga, di ba? Ang lalim na sinabi niya. Ito sa isang di muna tinukoy na panayam kung saan nadungisan din umano ang imahe ng kamera. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network, and some words were said to malign the reputation of our institution. Wow! Inilatag din ni Senior. Alalim! Kakaiba talaga tayo mga Pilipino, no? Tuwan-tuwa, ang talino! Ang galing! Yun lang naman sinabi. Sandali For the record lang, wala ko sinasabing mali yung sinabi ni Sandro Wala ko sinasabing mali yun. Actually, wala namang mali. Tama naman yung sinabi niya. Kaya lang, pinagtatawanan ko lang yung mga Pilipinong tuwan-tuwa. Pag yung mga mga idol nila nag-English. Parang sa kanila, aping-api. Hindi, siya talaga yung magaling. Kami, bobo kami.
Porque nag-English matalino na sa kanila.